Ito mga kapsat, nako po, breaking news mga kapsat. Diyos ko Lord, lalong iiyak mga garapata. ICC, shutdowns, Duterte last chance to go home. Interim release, rejected na naman mga kapsat. Diyos ko Lord, sige, pasok Sir Bad. Iyakan na naman. Buenos dias, damas y caballeros. What sad day or sad few weeks for the supporters of former President Nakakalungkot na Rodrigo balita. Duterte, and especially kay Duterte and his family, to include Sara Duterte. Kasi ngayon, yung pinaka-last hope nila. Kasi alam naman natin dahil sa bad performance ni Nicolas Kaufman, dahil naman wala talaga silang ebidensya sa mga atake ng yung trial. Kumbaga, i-affirm na talaga yung three-member chamber led by Judge Yulia Mutuk, na alam naman nila na hindi na nila mapipigilan yung trial at hindi na rin mapapauwi si Duterte dahil may sakit daw ito. Kumbaga, they were hoping na itong hindi matuloy ang trial para pagkatapos i-declare ng korte na walang sapat na ebidensya, kaya i-drop na lang yung kaso and then pauwiin si Duterte. They were hoping for that. Pero sa nakita natin performance at yung legal defense ni Kaufman, na yung legal naging political defense pag-atake kay President Bongbong Marcos at kay Boying Remulla at kay John Vic Remulla. So pati kay Trillanes, so nakita natin na wala talaga, empty talaga yung depensa. So ang apart from that, na no chance na hindi ma-affirm ng ICC yung kaso for crime against humanity, ang last hope talaga nila ay inapela kasi nila itong rejection ng interim release. Inapela nila ito, humingi sila ng mga experts na tatlong psychiatrists, neurologists, at ibang mga eksperto sa ulo, dahil daw itong si Duterte hindi na doon niya maalala yung mga pangalan ng 16 na girlfriend niya, nawawala doon siya ng katinuan, ganon. So pinagbigyan siya, una kasi ni-reject ng 3-member panel yung interim release petition nila, pero inappeal nila at doon sa panel. Sabi nila, hindi, dapat suriin yan ng mga eksperto, yung mental state ni Duterte. Kasi he is not fit to stand trial, including his age. Ganun, matanda na siya, 80 plus na. So, yun, pinagbigyan sila. At yung mga eksperto na kinuha, inapprove nila yung mga eksperto. Kumbaga, di-review nila yung mga eksperto kung ito ba, related ba ito, naging girlfriend ba ito ni Duterte o ganun. O related ba ito sa mga Hitler, kasi German ang asawa ni Duterte, ganun, Zimmerman, ganun. So in short, inapprove naman nila na at bina-ground check siguro nila itong mga psychologists, ganun. So yung finding ng mga psychologists ay walang diferensya kay Duterte, kundi kung ano man meron siya naging nakakalimutin, it is age related, and parang he's just pretending to be mentally unstable, Yun ang findings nila. So based on that, yun, final nang ni-reject yung chamber na pre-trial chamber 1 nila Yulia Mutuk, at final na nilang ni-reject ang petition for interim release due to the fact daw na Duterte is not fit to stand trial. So inapela nila Kaufman, inapela nila sa appeals chamber ng ICC, made up of 5, hindi lang 3, kundi 5 judges na, 5 judges na. So doon sila umaasa na yun ang final. Kumbaga, talo na tayo sa possibility na yung i-declare si Duterte unfit to stand trial. Doon sa pre-trial hearing, they were hoping na sabihin ng korte, walang basehan to proceed with the trial. Walang ebidensya laban kay Duterte, mag-aaksaya lang tayo ng panahon
pauwiin na lang yan, ganun. We were hoping that would happen, pero nakita nila ngayon sa ganda ng presentation at sa dami, sa gabundok ng ebidensya ng prosecution, including yung performance ng Filipino lawyers, si Attorney Gilbert at si Attorney Butuyan, nakita nila bumalapse na talaga na hindi pagbigyan yung prosecution to proceed with the trial. So ang last talaga sana nila, ang last hope na mapauwi si Duterte ay itong interim release appeal. Inapela nila ang desisyon ng lower chamber, yung chamber nila, 3-judge chamber na pre-trial chamber 1. At umakyat sila sa appeals chamber made of 5 judges. Umakyat sila at sinabi kahit pumayag sila doon sa mga eksperto na itong gagawa ng test kay Duterte, pero mali-mali daw ang mga findings nito. Mali-mali daw. At tumihingi sila na sa appeals chamber ibaliwala yung desisyon ng lower chamber nila Mutuk at yun. So to declare Duterte unfit to stand trial para mapauwi na siya. Kasi unfit to stand trial, kumbaga human rights abuse na yan kung itutuloy pa yung trial niya samantala na siya. Naluloko na siya, wala na siya sa katinuan, ganun. So ni-reject yun. Ni-reject yun ng appeals chamber. So wala na. Ibig sabihin final na yun. Ibig sabihin pwede na panawagan nila ngayon, hindi na bring Duterte home, kundi bring Duterte bones na talaga. Bring Duterte bones. Aray ko po. Kasi yung trial, it will last for mga 10 to 15 years. Pagkatao 80 years na siya, ibig sabihin he has to live up to 95 years. And then kung patawan siya ng 20 to 30 years imprisonment, kung sentensya na siya na grabe naman, so he has to live kung 30 years he Nag-iingalo has to na ba? live to 110 years, or kung 25 years he has to live to 105 years. Kakaunti lang dito sa atin na bubuhay ng ganyan. Yun, mga clean living pa yun na puro vegetable at lakat ng lakat. Yung mga old generation natin, lakat ng lakat ng mga yan, sana yan maglakad talaga araw-araw, ganun. At puro vegetable yan, wala gaano ulam. So ganun. So yun, final rejection na ng appeals chamber, at the decision was made yesterday. Unanimous. Kumbaga wala talaga, lahat talaga sila kumbinsido na sinubukan lang ni Duterte na lokohin yung mga psychologists, at nakita nila tama naman yung finding, wala talaga diferensya si Duterte at niloloko lang niya yung mga pati si Kaufman, niloloko lang nila yung ICC. So ni-reject yung 5-person appeals chamber, denied the defense request to reverse the pre-trial chamber 1 January 26, 2026 decision. At humingi sana sila na to order the immediate release of Duterte. At sinabi pa nga nila Kaufman nung inapilan nila ito sa appeals chamber na nagkamali daw sa batas itong pre-trial chamber 1 nila Mutuk. At dinisregard daw nito yung sarili nilang report na sinasabi mali yung ruling doon or mali yung findings ng mga psychologists na inapruban nila. Shout out, Alejandro Carmen. Korte, the appeals chamber finds that the defense has failed to establish any errors of the pre-trial chamber in relying upon the panel's reports of experts Prestigiam, shout out. which provide the most updated medical information in respect to Mr. Duterte's health condition. So, sabi nila, hindi na-establish nila Kaufman na nagkakamali itong sila Mutuk, na ginamit nila yung finding ng mga scientists, panel of experts, which provided the best medical information. So, kumbaga, nirely lang man sila Mutuk doon sa mga neurologists and psychologists na inapprove pa nila Kaufman. Kaya sabi ng korte, ng appeals court, consequently and contrary to the defense argument,
The appeals chamber finds no inconsistency between the pretrial chamber's rejection of the defense report and the three pretrial chamber's finding that while the report constitute new facts to Mr. Duterte's, ayun, ganun. Tago Norte, Yun, shout in out. short, wala, rejected. Kasi tama naman daw, ginawa na yung desisyon ng pretrial chamber 1. At sabi nga nila, yung defense mismo ang nag-select. Sila Kaufman mismo pala ang pumili. Tingnan mo nga naman. Sila hindi lang nila in-approve. Sila mismo ang pumili ng mga medical experts. Pagkatapos, nung lumabas yung desisyon na hindi pabor kay Duterte at sinabi walang diferensya kay Duterte, eto na. Eto na. Sinasabi na nila na mali-mali na yung ginawa nilang chamber. So, ginawa nilang findings kay Duterte. So yan, bistado na naman kayo. Kawawa naman kayo, bistado na naman yung yung panloloko nyo sa korte. Kaya paano kayo mananalo dyan sa ICC? Puro gimmick, di ba? One time, sinabi pa ni Sara na namamatay na daw si Duterte dahil sa ingrown. Gusto pa magpapasok ng manicurista dyan. Baka i-request pa ni Duterte na ang manicurista papasok dyan ay dapat nakamini, gano'n. So, eto, this is the final nail to the coffin of Duterte. Talagang bring Duterte bones na talaga. Bring Duterte bones. No wonder bumabaksak na. Kahit mga DDS na mismo, bumabaksak na yung popularity ni Sara Duterte. Sa survey na lang siya matataas dahil yung sinesurvey, yung mga nagkataon, yung mga siguro, yung mga lugar na medyo popular sila at siyempre mataas pa rin sila, let's face it. Mataas pa rin sila sa Visayas, sa Mindanao. Pero sa tingin ko, unti-unti na yan babaksak eh. Kasi mataas yan dahil may hope pa. Parang may kawawa effect pa. Parang meron pang kwan effect, yung underdog effect. Alam niyo mga Pilipino. Ano pa yun? Yung mga Flor de Luna, gano'n. Ano pa yun? Flor de Luna, yung mga kinakawawa. Yun ang bida nila, gano'n. Yun ang doon sila nagsisimpatize. May glimmer of hope pa sila na makakauwi pa rin si Tatay Diggs, ganun. Kaya kawawa naman, makakauwi pa yan, ganun. Kaya let's support him. Pero sa tingin ko, kung ma-realize na nila, kaya i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog para mapunta ito sa inbox ng mga DDS. Kung ma-realize na nila, yun, Mara Clara, sabi ni Neneng Engkito, Mara Clara effect. Yung kaya sumikat sila Nora Honor at Vilma Santos, ganyan na yan, effect na yan. So, may glimmer of hope pa kasi sila na makakauwi pa rin si Digong, makakauwi pa rin. Pero kung ma-realize nila, no hope na pala. So, magbabago na yung nila, yung mawawala na yung suporta nila. Kasi yun nga, parati ko sinasabi sa inyo, mawawala na yung suporta kay Sara kasi yung magnetism ni Duterte hindi transferable kay Sara. Iba talaga si Sara, may burgis ang dating at saka may pagka si Duterte bastos, pero si Sara parang Bratinela, yung parang si Duterte parang lahat ng kahit kriminal na gawain sinusuporta siya na tao, pero si Sara parang nabubumerang parang masyadong malakas ang dating. Masyadong brusko ang dating, so kwan na yan. Tingnan nyo dito sa nila expose sa 18 Marintes, hindi kan sinuporta ng taong bayan eh. So wala pabaksak na popularity nila yan. Lalo na ngayon, yung pinaka last hope nila na mapauwi sa interim release. Pero hindi naman, kung mapagbigyan yung interim release, hindi naman dito. Yan hindi alam ng mga DDS, hindi naman dito. Ilalagay yan sa anumang bansa na pumayag na tanggapin o kupkupin si Duterte na member ng ICC. Part of the 125 member countries of the ICC. Hindi naman sa Pilipinas, pero syempre hindi alam yan ng mga DDS, kaya akala nila kung pauwiin dito. Pero kahit yung chance na mai-interim release sa ibang bansa, wala na rin ng parang bula dahil dito sa desisyon ng 5-member chamber. So yan, yan ang good news sa atin for today and very, very bad news. Very, very crying time na naman. Crying time again ng mga DDS. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much sa mga unang sumali sa atin, si Josephine Gonzaga. Yun sa
Sabi niya, ang Salamat. sarap ng umaga dahil sa balitang yan, Sir Bat. Yes. Last chance. Wala na. Last Alright, train out. mag-ending na tayo, mga kabsat. Magtutours na tayo eh. Sabi ko kanina, 1 hour lang tayo, di ba? Magtutours na tayo. Okay, pag-usapan natin to. Naku po, mga kabsat. Last po tayo. Last. Countdown natin mula para maganda ang cutting.